Ang sakit ng tiyan ko. Gusto kong kumain ng karne. Sabi ng ina ko. Ang tatay ko ay si Haring An. Pinakamayamang may kapansanan sa buong Beijing. Ngayon ay ayaw na niyang mabuhay. Pumunta ako para siya ay mapayapa. Pagkatapos, minana ang milyong-milyong yaman. Sandali lang. Anong dumi yan, parang putik na unggoy? Kanino yung ligaw na anak? Itapon mo, patayin. Tatay, hindi ka pa marunong. Itong batang to ay si Wang Ye. At tinuturuan pa si Wang Ye kung paano magbitay. Ano nang sinabi mo? Ay. Sadyang iniwan. Para sa mga ligaw na aso. Malakas ang pagkakakapit. Gamitin mo ito. Ito ay magaspang. Malakas ang pagkakakapit. Kapag isinabit mo, pumutok agad. At mababasag ang leg. Walang kahit kaunting sakit. Tatay, kung nahihirapan ka, tutulungan kitang itali. Ako, hindi ako marunong sa iba, pero sa pagtali ng buhol, eksperto ako. Saan nanggaling itong utang na multo? Sa mahalagang sandali ng pagmamana. Hindi pwedeng pumalya. Yun! Tatay. Uuwi ka na. Yung jade pendant, pwede bang ibigay mo muna sa akin? Yung jade pendant, pwede. At saka yun. Mukhang mahalaga yun. Tama nga. Nasaan ang titulo ng bahay at lupa? Password. Hindi. Sino ang may susi ng bodega? Huwag kang mag-alala, pumunta ka lang. Tuwing unang araw at ika-15, magpapapapel ako para sa iyo. Tiyak na magiging pinakamayaman ka rin doon sa ilalim. Prinsip. Itong dugo. Dugo na naipon sa loob ng 3 taon, nabangga lang ng batang ito, naubos. Nais kong ipagpatuloy ang pamumuno ni Haring J. Ikaw na rin kumanta. Huli ka na, hindi ka pa namatay. Sayang naman. Hindi ba sayang din ang lahat ng dugo na naibulwak? Baka kumuha na lang ako ng mangkok para saluhin. Ang dugong ito ay makakagawa ng masarap na pagkain. Ah! Mamatay ka. Ngayon. Agad. Dumating ang utos. Mahal na hari, tinawag ang prinsipe na pumasok sa kampo. Ito na ang maliit na prinsesa, di ba? Sinabi ng hari na isama rin ang maliit na prinsesa. Mahal na hari, iyan na ang lolo. Mukhang mas mataas pa siya kaysa sa tatay. Ayos. Napakabuti. Papasok sa palasyo, di ba? Hayaan mong makita ng emperador kung anong klaseng apo ito. Oh, pati ang mga tassel sa kortina ng sasakyan ay gawa sa perlas. Tatay, ang yaman. Kailangan siyang patayin. Tingnan mo. Aking hugutin ang mga mata mo. Tatay, natatakot ako na mahulog ang perlas. Binabantayan ko ito para sa'yo. Enye. Ihagis mo na lang dito at pabayaan na. Gusto mo ba akong pakawalan? Hindi. Ito ay para sa pagpasok sa palasyo at pagharap sa hari. Patunay ng pagkakakilanlan. Mahalagang sandali para matiyak ang karapatan sa mana. Hoy!
Tatay, hulihin mo ako. Huwag mo iwan si Tangtang. Huwag mo iwan si Tangtang. Yung prinsipe na nakaupo sa wheelchair na may malamig na mukha. Ang bilis tumakbo. May kasunod na maliit na bola na parang putik na unggoy. Tatlong taon na, mula nang mabali ang kanyang paa sa malaking digmaan. Ang aking pinakamaipagmamalaking anak ay naging inutil. Buong puso siyang naghahangad ng kamatayan. Walang gustong makita. Ngayon, para sa isang bata, pumasok siya sa palasyo. Lolo ng hari. Ito. Ito ang aking apo. Ginto ang sahig. Talagang mas mayaman ang palasyo. Lolo. Pakiusap, tulungan niyo po si Itay. Sobrang nahihirapan si Itay. Ano na namang kalokohan ang gagawin ng batang ito? Itay, magtulungan tayo. Wala nang bigas sa bahay. Kanina sa bahay, halos magpakamatay na si tatay. Sabi niya, tanging kamatayan ang makakapagtipid ng pagkain para sa akin. Ano? Kalokohan yan. Kailan ba? Tatay, huwag mong itago. Lolo, tingnan mo. Ito ang tali na ginamit ni tatay. Dala-dala ko na lahat. Sabi ni tatay, ninakaw ng masasamang tao ang pera sa haring tahanan. Sabi niya, kahit buhay pa siya, nakakaabala lang siya. Ayaw ni Tian na mamatay si tatay. Mas gugustuhin ni Tian na magutom kaysa mamatay si tatay. Kung sakaling talagang maubos niya ang pera, wala na akong mapapamana. Malungkot na dula, gago. Malaki at makapangyarihang ang Wang Fu. Nadaya pa sa ganitong kalagayan. Yung mga alipin sa inner court dapat mamatay. Ama! Anak ko, tumahimik ka. Alam kong may kayabangan ka. Ayaw mong magsalita. Magandang bata. Nahirapan ka na. Sa ganitong edad, alam mo nang alagaan ang tatay mo. Lolo Haring. Basta may pera si tatay, kakain tayo. Kahit ang pagkain ng asukal, kakainin ko. May tao. Ibigay ang 10,000 piraso ng ginto sa haring tahanan. Magbigay ng 100 putahing emperyal. Itapon ang mga alipin na nagkukulang sa gastusin ng haring tahanan. Lahat sila ay papatayin ko. 10,000 piraso ng ginto. Kumikita na tayo. Sa ganitong paraan, kumita tayo sa paghihirap. Salamat, Lolo Haring. Mabuhay si Lolo Haring, mabuhay at napakaraming buhay. Ang isang mabuting anak na babae. Hindi ito para magpakilala sa kamag-anak. Malinaw na para lang akong binabato sa galit. Diretsong minana ang ari-arian. Diretsong minana ang ari-arian. Ayos yan. Hahaha. Hihe. Hari. Nais makita ng prinsipe ng Yong. Sabi nila natagpuan ang batang prinsesa ng Anwang Fu na nawawala sa labas. Nandyan ang tunay na alahas. Oh no. Yung peking anak. Ang aking mabuting tiyahin na si Sumei. Dala ang peking bagay. Nahanap na ang prinsesa ng Wang Fu. Nahanap na. Magandang araw, Amang Hari. Ling-er, tawagin mo si Haring Lolo. Haring Lolo, miss na miss kita, Ling-er. Alaynan. Bakit may isa na namang tao? Ay naku, saan nanggaling itong batang pulubi? Paano siya makakapasok sa ganitong lugar tulad ng Imperial Study? Ang baho. Your Majesty, huwag mong siraan ang katawan ng dragon dahil sa dumi na to. Ikatlong kapatid, saan mo nakuha itong batang babae na wild? Bakit mo siya dinala sa harap ng ama sa langit? Hindi ka ba natatakot sa kahihiyan? Maghintay lang. Hintayin mo ang rebelde at mapagmahal na anak na babae, na mapipilitang humarap sa realidad. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Tia, mahina ang iyong memorya ah. Ako si Suxia Otang. Ang nanay ko ay ang iyong kapatid na si Su Yingsu. Hindi ba ikaw ang nag-iwan sa akin noong una? Ah! Mahal na hari, pakiusap, intindihin ninyo. Yung batang buhok dilaw na ito, nagsasabi ng hindi totoo. Si Ling-er ang tunay na anak ni Prinsipe An. May dalang alaala mula sa aking ate bilang patunay. Ah! Yun ay ang token ng aming pag-ibigan na ibinigay ko kay Yingsu noon. Alaynan.
Ikaw ay anak sa labas, ako ay prinsesa, lumayo ka. Ah! Sino nang magtatangka sa akin? Huwag mo akong itulak, si Sutang ay hindi isang mahina na pusa na pwedeng tuksuhin. Ah! Ah! Aya. Itulak mo ako. Lahat ng suot ko ay binili gamit ang pera ng pamilya ko, di ba? Ibalik mo sa akin. Ito ang aking kayamanan, akin ito, lahat ito ay akin. Walang hiya. Saan ka nagmula, hayop? Saan ka nagmula at naglakas loob kang saktan ang pamangkin ng hari? Saan ka nagmula? Sino ang walang hiya na batang babae ang makakalaban sa prinsipe? Lumapit kayo. Ihulog siya sa baba at patayin. Tapos na. Malaki ang nagawa natin ngayon. Ah! Ha! Ah! Ang titig na ito ay mula sa Diyos ng digmaan na nagpatakot sa mga kaaway. Hindi ba siya patay na? Ah! Hindi pa patay ang hari. Kailan pa naging karapatan ng mga tao sa Anwang Few na manghimasok sa akin? Ah! Kahit na may kapansanan, kahit na masungit at matigas ang ulo, pero mukhang maganda pa rin siya. Ano pang hinihintay mo? Yung piraso ng jade ay mana mo rin. Kung hindi mo ito bawiin, maghihintay ka na lang sa Pasko. Sige, kay. Awo. Hi. Sa liblib na palasyo ni Haring An. Sa wakas may konting buhay na. Ah, huwag kang lumapit. Akin ka. Akin lahat. Huwag mong agawin. Huwag mong agawin. Ibabalik sa bahay namin. Ibabalik sa bahay namin. Kahit na medyo mahal ang buhay ng tao. Sabi ni tatay, ito ang aking pamana. Akin lahat ito. Kagalang-galang na hari. Bago umalis ang ate ko, iniabot niya sa akin ang jade pendant na iyon. Paulit-ulit niyang pinakiusapan. Ito ang tanda ng pag-ibig na ibinigay ni Prince Anne noon. Nakatago dito ang isang napakagandang tula ng pag-ibig na sinulat mismo ng ate ko. May napakadelikadong mekanismo ito. Oh, sabi ng ate ko, na mabubuksan ito gamit ang kutob lamang. Ang lagaring ito ay tanging ang tunay na minamahal lamang ang makakabukas sa pamamagitan ng kutob. Kung hindi mabubuksan ng batang babae na ito, patunay na siya ay isang impostor. Ama, ang ikatlong kapatid na babae ay kilala noon bilang isang tarentadong babae sa lungsod. Ang lagaring iniwan niya ay tiyak na napaka-elegante. Ngunit ang batang babae na ito ay puno ng kababawan ng bayan. Alam lang ang tungkol sa pera. Mukhang hindi niya kayang maabot kahit ang gilid ng palamuti. Mukhang hindi niya kayang maabot kahit ang gilid ng palamuti. Tula ng pag-ibig. Mayroon siyang kaunting anyo ng pagkamahalin. Naalala ko na tumingin siya sa palamuti. Nagmukhang hindi siya kontento dahil hindi ito purong ginto. Tiate. Tia. Ikaw ba ay sobrang nababaduyan sa mga romantik na kwento? Puno na ng kalat ang isip mo. Tumahimik ka. Ito ay taos pusong damdamin ng iyong ina para sa prinsipe. Taos pusong damdamin. Sabi ng aking ina. Ang pinakamagandang salita ng pag-ibig sa mundo ay isa lamang. Pumasok na ang pera. Tungkol naman sa mga tula ng pag-ibig. Kakainin ba yan? Pwede bang ipalit sa malaking paa ng baboy? Walang hiya. Sa loob ng dakilang bulwagan. Hindi ka pinapayagang magsalita ng ganitong makamundong salita. Huwag kang ganyan, mahal na hari. Susubukan ko. Kung hindi ko mabuksan. Yung gintong kandado at gintong hairpin na nakuha ko kanina. At pati na rin ang karapatan sa pamana ng Anwang Fu. Ayaw ko na lahat iyon. Oh. Pero kung mabuksan ko. Kukunin ko yung kay Tia. Damit na gawa sa Yunjin. Ang material na ito ay nagkakahalaga ng 50 tael na pila. Tanggalin mo na lang at gawing basahan. CJ, kung kaya mong buksan ito, huwag mong sabihing damit, kahit na ang ulo mo ay ipapasa sa iyo bilang bola. Bakit ko kailangan ang ulo mo? Walang halaga. Ah! Yaman-yaman. Magdala ng kayamanan. Langit na makapangyarihan. Lupa na makapangyarihan. Mabilis na utos mula kay Taishang Laojun. Kahibangan. Sobrang. Ah! Ah! Hindi ito posible. Paano mangyayari na ganito ang paraan? Paraan.
Bakit hindi posible? Sabi ng nanay ko, ito ay tinatawag na pagbukas sa pera na sining. Bakit hindi posible? Totoo ang sinabi ng nanay ko. Tanging ang may pangarap na yumaman at mabilis ang kamay ang makakaabot sa tamang dalas ng pagbubukas. Tia, mukhang hindi ka pa rin masyadong matakaw. Ang interesting. Talagang kawili-wili. Haha. Halika, halika. Lolo Haring. Pakibasa po. Tingnan ninyo ang napakagandang tula ng pag-ibig kung nakakaantig o hindi. Hihe. Kian yumuhan. Oh. Hahaha. Mohan, ito ba talaga ang iyong pagsusulat? Naalala ko pa ang iyong mga sulat noon. Ganito ang iyong estilo, matapang at matikas. Hahaha. Walang ibang tao sa mundong ito ang kayang gumawa ng ganitong bagay. Pagkakakilanlan, walang duda tungkol dito. Pero ano ba itong nakakahiya na pakiramdam na ito? Tatay. Malinaw ang ebidensya. Nakasulat pa nga, may utang ka sa nanay ko na 10,000 kanlurang ginto. Wala na ang nanay. Ayon sa batas ng dakyan. Ako ang unang tagapagmana. Utang ay dapat bayaran. Mali. Utang ng ama, babayaran ng anak na babae. Tatay, 4 na taon na ito. Taon-taon. Siguradong umabot na sa 22,000. Magbabayad ba kayo ngayon o gagawa ng isi? Ang petsa sa papel na iyon ay eksaktong bago mawala ang ate. Hindi lang nito pinatutunayan ang pagkakakilanlan ni Suksya Otang, kundi parang isang malakas na sampal din ito. Sinira ang aking malalim na pag-ibig na teorya. Anong tula ng pag-ibig? Anong kagandahan? Sa mata ng aking kapatid. Si Prince Anne ay isang taong may utang na loob. Tawagin ang tao. Ihampas ang sinumang naglalaro sa hari. At nagugulo sa dugo ng realidad. Mahal na hari, pakiusap. Mahal na Ginoo, pakiusap. Sige na. Dahil naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Mohan, dalhin mo ang iyong nagpapautang pauwi. Tungkol sa ginto ng Siwanshi. Maghanap ka ng paraan. Kahit na ako'y mayaman. Ngunit ito ay sa katunayan ay bayad para sa iyong nawalang kabataan. Mohan, dalhin mo na ang iyong nagpapautang pauwi. Kahit na ako'y mayaman. Ngunit ito ay sa katunayan ay bayad para sa iyong nawalang kabataan. UVSA, hintayin mo ako. Uwi tayo para ayusin ang usapan. Ngayon ba babayaran? Hindi naman ako pumipili. Pwede rin sake. Gusto mong magmana? Gusto. Gustong makuha ang 10,000 ginto. Gusto. Iyan ang aking pinaghirapang pera. Sige, hindi nag-aalaga ng mga tamad. Ang tahanan ng Panginoon ay hindi nag-aalaga ng mga tamad, lalo na ng mga walang silbi. Sige, ang tahanan ay hindi nag-aalaga ng mga tamad, lalo na ng mga walang silbi. Ang tahanan ng prinsipe ay hindi nag-aalaga ng mga tamad, lalo na ng mga walang silbi. Bukas, dadalhin kita sa Guzijan para mag-aral. Ano? Kung hindi ka makakuha ng unang marka, wawalang bisa ang utang na ito. Kung hindi ka makapasok sa top 3, kukumpiskahin lahat ng iyong merienda. Kung magtatangkang mag-cut ng klase, gagamitin ko ang lubid na iyon para bitain ka. Nakatayo sa harap ng palasyo bilang isang batang masaya. Tulong! Nandito ako para magmana ng yaman at maging prinsesa. Hindi para pumasok sa Tsinghua. Sa tingin ko, maaari pa itong pag-usapan, Itay. Kahit na hindi ako namatay. Ngunit tila hindi na ganun kahirap ang mga araw na ito. Saan na ang pagkain? Hindi ba't nagbigay ang emperador ng 100 putahe? Bakit wala man lang tunog? Ang pagkain mula sa kusina ay dapat dumating sa loob ng 1 oras. Tungkol naman sa bahay. Pati mga daga ay namatay sa gutom. Gusto mong kumain ng hangin. Nakita na po ng alipin ang hari. Ito na ang batang prinsesa. Kakatapos lang marinig mula sa tagapagbantay. Gusto ng maliit na prinsesa na palakihin. Matalino po ang hari.
Hindi po dahil sa alipin ay hindi nagsisikap. Sa mga nakaraang buwan, ang gastusin ng prinsipe para sa kanyang binti ay parang agos ng tubig. Ang mga talaan sa bahay ay ubos na. Huwag nang pag-usapan ang pagkain sa bahay. Kahit itong bigas na lugaw ngayong gabi, kailangan pang manghiram ng bigas mula sa katabi. Manghiram ng bigas? Hihi! Manghiram ng bigas, tatay tagapaglingkod. Ang tiyan mo parang kayang maglaman ng pakwan. Dahil ito sa madalas na pag-inom ng lugaw. Ano ba ang maiintindihan ng isang 3 taong gulang na batang babae? Ano pong ibig sabihin nyo, General na dalaga? Ako po ay labis na nagpagod sa paglilingkod sa palasyo. Pamamaga. Kung hindi naniniwala ang prinsesa, tawagin ang tao. Hihi! Narito ang mga detalye ng gastusin ng palasyo sa nakaraang 3 taon. Narito ang mga detalye ng gastusin ng palasyo sa nakaraang 3 taon. Kung sa tingin ng maliit na prinsesa ay ako'y nagnanakaw. Sige lang, imbestigahan mo. Ang natirang pera mula sa 2 pilak. Inilapag ng alipin ang ulo niya bilang upuan para sa iyo. Walang butas sa talaang ito. Kahit ang matandang accountant ng Ministry of Revenue dumating na, kailangan pang mag-isip. Lalo na yung mga batang hindi pa marunong magbasa ng mga letra. Ngunit tingnan natin itong batang babae na sobrang mahal ang kayamanan. Harapin ang mga peke na talaang parang bundok. Umiiyak ba siya o umaatungal? Hindi siya tanga. Ako ay 3 taong gulang pa lang. Pakita mo sa akin ang libro ng account. Hindi ba't parang pang-aabuso na sa bata to? Ayoko nang tingnan. Kung hindi maintindihan ng maliit na prinsesa, huwag mong sisihin ang katandaan ko na walang magawa. Kakain ba o hindi? Huwag muna. Hindi ako marunong magbasa ng libro ng account. Pero matalim ang aking pang-amoy. May amoy ka ng crispy roast goose mula sa Jufulu. Kahit hindi pa umaabot ng kalahating oras mula ng iluto. At pati na rin ang amoy ng alak. Esan. Tanging ang Zuixian sa timog ng lungsod lang ang nagbebenta ng ganito. 5 pilak para sa isang tapayan. Ang batang babae ba na ito ay aso? Sabi mo walang pera ang mansyon para bumili ng bigas. Pero ikaw ay kumakain ng masasarap na pagkain. Ano ang ibig sabihin nito? Mga Ginoo. Sabi ng hari, ang mansyon na ito ay aking mana. May nagnanakaw ng pera ko ngayon. Iyan ay kasalanan laban sa hari, di ba? Totoo ba ang sinabi ng prinsesa? Totoo. Mas totoo pa kaysa sa purong ginto. Ano nga ulit ang tawag sa pag-inspeksyon ng mga gamit? Tama, pagsamsam ng ari-arian. Hanapin mo siya, hanapin mo ang bahay niya. Sinasabi mo ba, ako ang punong tagapamahala ng palasyo. Ako ang inirekomenda ng yaya ng prinsipe. Kung walang utos mula sa prinsipe, sino ang maglakas loob na galawin ako? Gumalaw ka, ako ang mananagot kung may mangyari. Hindi ako naniniwala, sa bahay na ito, may mas mataas pa ba kaysa sa akin na tagapangalaga. Gumalaw ka, ako ang mananagot kung may mangyari. Hindi ako naniniwala, sa bahay na ito, may mas mataas pa ba kaysa sa akin na tagapangalaga. Wow! Ang dami! Mahal ko! Ha ha ha! Lahat sa akin. Akin to. Lahat sa akin. Wow! Mas maganda pa itong jade pendant kaysa sa tatay ko. Huwag namang mali, ito ay pondo ng aming aliping matanda, prinsipe, tulong. Ah! Ah! Heh! Ay naku! Katiwala! Anong klaseng katiwala ka ba? Parang inilipat mo ang palasyo ng hari sa kwarto mo ah. Mas marangal pa ang buhay mo kaysa sa tatay ko. Lumabas ka. Lahat lumabas kayo. Nasaan ang mga kahon? Dito ang mga kahon. Ethan ay etan. Sigarilyo ay etheth. Etset Paano? Ito ang pamana na kailangan mong ipasa. Sino man ay may karapatang makakuha. Kuya, hawakan mo. Ito ay salapi na nakuha sa iligal. Hindi tama. Ito ay bayad para sa emotional distress. Itong matandang ito kumakain at umiinom sa iyo. Tapos naglakas loob pang maghagis ng libro sa akin. Patayin na lang natin siya para sa bagong taon. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa akin ng pera. Yung mga tao o gusto lang mandaya ng kapangyarihan.
O gusto lang akong patayin? Tanging itong anak na babae. Kahit na puno ng mana. Ngunit sa unang pagkakataon ng pagkuha ng pera, hinati mo sa akin ang kalahati. Wang Fu. Noong hindi ko pa kayang bumili ng gamot. Kumakain ka ng inihaw na gansa. Haring Wang, maawa ka. Ako'y isang alipin na nagkamali lamang. Salamat sa paalala ng yaya. Inalis na ang mga gamit sa bodega ng prinsipe ng An. Naghihintay na lamang na mamatay ang prinsipe. Hala! Sino itong tiyahin? Siya ba yung masamang babae na si Sumei? Salamat sa tiyahin sa paalala. Nayalis na ang mga gamit sa bodega ng prinsipe ng An. Naghihintay na lamang na mamatay ang prinsipe. Ha? Sino itong asawa ng tiya? Siya ba yung masamang babae na si Sumei? Nagtaksil at nagbenta ng bayan. Ito ay parusang kamatayan. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Parang tinatanggap nila akong tanga. Parang baboy na papatayin. Hatulan ng bitay sa pamamagitan ng palo. Ipasok lahat ng kanyang ari-arian sa bodega. Sa aking bodega ito ipapasok. Yun ang bahagi mo kanina na ibigay na. Hindi na pwedeng bawiin. Bahala ka. CJ. Parang marunong lang siyang magpa-cute. Ang munting prinsesa na nagbebenta ng kakyutan para sa mana. Siya ang pinakadelikadong kalaban sa palasyo ng hari. Yaman na yaman na. Talagang ang pagsamsam ng ari-arian ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Kung ganito ang bilis, lahat ng mga bulok na tao sa palasyo na naninira ay masasamsam ko rin. Baka mauna pa akong makuha ang mana ko. Dito ang mansyon ng prinsipe ng An. Napakadumi at maalikabo. Nakakahiya naman. Ako ang punong alagad ng pambansang akademya. Sa utos ng kanyang kamahalan, dumating ako upang suriin ang pag-aaral ng batang prinsesa. Kung ganito kasigla ang batang prinsesa. Sige, simulan na natin ngayon. Kung hindi marunong sa pagsusulat, bukas sa Gozijan pumunta. Mahihiya ka pa. May mas nakakatakot pa kaysa sa paniningil ng utang. Dumating na ang tutor para sa remedial class. Ibabalik ko na ang pera sa matabang patay na iyon. Para siya na ang mag-aral para sa akin. Pwede ba? Hindi pwede. Bayad at produkto, pareho. Hindi na na-refund o pinalitan. Ibabalik ko na ang pera sa patay na chubby. Para buhayin niya ako at tulungan akong mag-aral. Pwede ba? Hindi pwede. Tiyak na ang bayad at ang produkto. Hindi na maibabalik o mapapalitan. Nakakasira ng dangal. Talagang nakakasira ng dangal. Prinsip. Ang babaeng ito ay puno ng pera. Walang galang sa nakatatanda. Kung pumasok siya sa Imperial College, hindi ba't masisira ang malinis na tubig ng mga santo? Ayaw ko niyan, hindi ako papayag. Lolo, nakakaabala ka sa pagtulog ko. Makinig ka, makinig ka. Ha. Talagang gusto mong humaba ang klase. Ilabas mo na ang lolo na ito, itulak mo siya palabas. Ako'y nagbibilang ng mga ginto. Binablock niya ako sa liwanag ko. May katwiran din ang sinabi ng Ginoong J. Kahit hindi na tulad ng dati ang pagkain sa harem ni Haring An. Pero hindi rin pwedeng magpadala ng isang taong walang silbi sa Imperial College para magpahiya. Sino ang walang silbi? Yung akin ay isang matalinong parang hangin lang. Talaga ba? Kung sinasabi mong hindi ka bobo, dapat marunong ka ng mga numero. Kung hindi mo nga alam ang mga batayang aritmetika, kung hindi mo nga alam ang mga batayang kalkulasyon, hindi mo rin maunawaan ang ginto ng wanshi. Sayang lang kung nasa iyo ito. Mas mabuti pang ipagkaloob ito. Ang ganda ng isip mo. Magbibigay ng tanong. Ngayon na. Mali ang isang tanso. Ipapalo ko ang ulo ko para sa iyo bilang bola. Ang sobrang aruganting batang iyan. Dahil hindi mo alam ang iyong hangganan, ako na ang magtuturo sa iyo. Makinig mabuti, sa hilagang daan ng dakian mayroong 1,000 kawal na nakatalaga. Mula sa Beijing, nagdadala ng butil, 3,000 milya ang lakad, nagpapadala ng 50,000 manggagawa. Bawat manggagawa ay may dalang 6 na kabayo. Araw-araw kumakain ng 2 litro ng butil, ang malaking hukbo ay araw-araw kumakain ng 2,000 piraso. Para masiguro ang pagkain ng hukbo sa isang buwan. Pagbawasan na sasayang sa daan at pagkain ng mga manggagawa pa uwi. Pagdating sa hangganan, kailangang magpadala mula sa Beijing ng pagkain, ano pa ba? Hindi ito isang pagsusulit para sa isang batang 3 taong gulang. Saan ba ito ay pagsusulit sa isang 3 taong gulang na bata? Ito ay malinaw na isang pangunahing tanong sa araling pang-agham. Kahit na ito ay may kinalaman sa pamamahala at pagkalugi. Sa kaunting pagkakamali, maaaring magdulot ito ng malaking pagkakaiba. Seryoso ang matandang ito. Sandali lang.
Ang mga manggagawa ay tao rin. Wala bang pagkain sa pagbabalik? At mayroon pa. Ang bigas ba ay puti o brown? Ano ang porsyento ng pagkasira? May komisyon ba ang mga middleman? Yung matabang katiwala na iyon, hindi siya bago sa ganitong mga bagay. Dapat itong isama sa gastos. Ayon sa lumang kasanayan, walang komisyon. Mabilis ang kalkulasyon. Oh, iyan ang modelo sa ilalim ng ideal na kalagayan. Talagang hindi masyadong tumpak. Talagang hindi masyadong tama. Tao. Kunin ang mga bilang na panghula. Huwag na yung sirang stick. Sobrang mabagal. 5-5-2. 6-8 na tao. Ang pagkasira ng mga manggagawa ay gawing denominator. Ang kabuang distansya ay gawing numerator. Integral. Mali. Hindi kailangan ng integral dito. Direktang gamitin ang formula. Kailangang maglabas ng 643,200 siya at 5 daon ng bigas. Kailangang maglabas ng 642,000 siya. Kailangang maglabas ng 643,200 siya at 5 daon ng bigas. Paano ito posible? Kung susundin ang kasalukuyang presyo sa lungsod ng Beijing. Isang siyay ng pinong bigas ay nagkakahalaga ng 1 tael at 3 wen ng pilak. Katumbas ito ng 836 na silver units. Katumbas ng 830,000 yuan na pilak. Katumbas ng 836,160 yuan na pilak. Hey! Malaki ang lugi sa planong ito sa transportasyon. Para kang siraulo. Hokage, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tanga ka. 3,000 milya na daan. Ginagamit mo ang tao para magbuhat. Mas marami pang kinakain ang mga trabahador kaysa sa kanilang binubuhat. Bakit hindi gamitin ang mga kariton na hinihila ng baka? Isang kariton na hinihila ng baka ang kayang maghatid ng 10 siyay. Ang konsumo ng pagkain ay kalahati lang ng sa mga trabahador. Kung papalitan ng kariton na hinihila ng baka, makakatipid pa tayo ng 100,000 ksikyantsi si silver. Ah, tanga. 3,000 kilometro. Ikaw ay may dala ng tao. Mas marami pang kinakain ang mga manggagawa kaysa sa kanilang dalang karga. Bakit hindi gumamit ng kariton ng baka? Isang kariton ng baka ay kayang magdala ng 10 bato. Ang pagkonsumo ng pagkain ay kalahati lamang ng mga manggagawa. Kung papalitan ito ng kariton ng baka, makakatipid pa ng 15,200 pirasong pilak. Ah! Ah! Hindi possible. Hayaan mong kalkulahin ko, sigurado akong naliligaw ka. Sige, ilipat mo na. Lahat ilipat sa bahay ko. Ugh. 6 na lupa, 4,322 sako. At 5 takal. Walang pagkakamali. Tama pa ang mga sentimo. Paano mo nagawang isipin agad? Parang demonyo ka talaga. Tatay. Ang bagal mo naman. Kung hihintayin pa namin ang sagot mo, got na ang mga sundalo sa unahan. Ganito lang ba ang kaya mong gawin? Paano mo tutulungan ang aking lolo na hari na pamahalaan ang Guzijan? Eh, kung ikaw ang mag-aalaga sa kaban ng bayan, hindi ba't palaging lugi tayo taon-taon? Ikaw. Galit at pagkabigla. Pagdududa sa sarili. Gusto mo nang maghukay ng butas para paglusutan. Lord Momo. Mukhang ang anak kong babae, kahit hindi marunong magbasa at magsulat. Pero sa usapin ng pagmamahal sa pera, talaga namang may angking talento siya. Kailangan pa bang pag-aralan ito bilang isang asignatura? Prinsip. Itong babae, kahit na may maliit na katalinuhan, ngunit walang kabutihan. Kailangang masigpit na disiplinahin sa Guzijan. Hindi ako naglalaro. Kumusta? Hindi ba kita naipahiya? Kaya ba ang ginto ni Wangxi ay sa akin na? Zisu maliit na kendi. Matakaw at matalino, walang hiya. Talaga namang. Halos kamukha niya. Maganda. Yay! Kung ganun, malinaw ang pagkalkula mo. Ayos lang. Bukas pupunta tayo sa Guzijan. Maliban sa pagbabasa, sabay na kunin mo na rin ang mga utang na ito. Lahat ng utang ay kunin mo na. Kung hindi mo makuha, huwag ka nang maghangad na kumain. Tama nga, hindi lang ang prinsipal ang kailangang kunin, kundi pati interes, ayon sa paraan ng iyong kalkulasyon kanina. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa trabahong ito. Desan. Bilang mag-ama, patas ang usapan. Hatian natin ng tig-5.
Tatay, ang kapal naman ng mukha mo. Iyan ang kapital ko. Nakuha ko ito gamit ang aking kakayahan. Si Suk Xiaotang ay talagang naghihintay sa iyong listahan. Ngunit hindi interesado. 4 na 6. Tapos na. Magsisimula bukas. Ang mga spoiled brat sa kabisera ay magkakaproblema. Mag-aaral. Walang ganoon. Pupunta ako sa trabaho. Sino kaya ang may-ari niyan? Siguro sa bahay ni Wang An. Tingnan mo yung sira na karwahe. Yung batang ligaw na 3 taong gulang. Nabaliw na ba si Prinsipe An? Dinala siya sa Guzijan. Huminto ka. Ito ba yung nagpakita ng gulo sa silid ng emperador kahapon? Yung batang pulubi na nagwawala. Mahal na prinsipe, ito na yung ligaw na anak ni Prinsipe An. Tingnan mo, may dala siyang abacus. Balak ba niyang pumunta sa opisina para magtrabaho bilang katulong? Haha. Ang Guyujayan ay sagradong lugar para mag-aral. Ang Guyujayan ay lugar ng pag-aaral. Hindi ito lugar ng pagmamakaawa. Gusto mong pumasok? CJ, pwedeng-pwede. Sumiksik ka. Kung maganda ang pagkasiksik mo. Ako nitong, general na may gintong baluti. Gagawin kang palamuti na parang balahibo ng manok. 3 taon nang naalis si Prinsipe An, kaya ang bahay niya ay naging pagtawanan ng buong lungsod. Binubuli ang isang batang babae na walang ina. At ang ama ay hindi maasahan, sino ba ang may pakialam? Ang taba ng manok na ito. Ang lakas ng mga binti nito. Siguradong masarap ang adobo. Ang sabaw ay talagang nakakapagpalakas. Anong tinitingnan mo? Tumingin ka pa. Papalagyan kita ng sipa ng general. Tinitingnan ko ang pera. Xiao Yuanqi. May mukha ka pa bang maglaro ng manok? Xiao Yuanqi. May mukha ka pa bang maglaro ng manok? Nabaliw ang dalagang ito. Nangahas pang tawagin ng diretso ang pangalan ng prinsipe. Walang hiya. Anak na babae, niyaya mong tawagin ng diretso ang pangalan ko. Isang tao. Hilahin siya pababa at patayin. Sino nang may lakas? 3 taon ng Juan Mayo. Hiram ka ng 3,000 liang mula sa Prince Anne's mansion. Gamitin para sa underground na sabungan at bumawi. Sinasabi na pinahiram. Sinasabi na hiniram. Pero talagang ninakaw. Noong panahong iyon, ako ay may bali sa binti. Nakahiga ako sa kama at hindi makagalaw. Dumiretso ka para nakawin ang kanyang selyo. Ang utang na ito, nalagpasan mo na ng 2 taon. Ito ay isang seke ng 3,000 tiles ng pilak. Ano? Ninakaw ng prinsipe ang selyo ni Haring An. 3,000 tiles. Hindi ba bagong nasugatan si Haring An noon? Sobrang malubha noon ang sugat niya. Sobrang. May ganitong bagay pa pala. Hindi mo aakalain. Paano nga ba naibalik ang mga lumang utang na ito? Alaynan, nagsisinungaling ka. Ako, ang marangal na panganay na apo ng hari, ay mawawala ng 3,000 pilak na tiles. Nasaan ang ebidensya? Walang ebidensya, paninirang puri ito sa pamilya ng hari. Walang ebidensya, ito ay paninirang puri sa royal na pamilya. Kailangan ng ebidensya, di ba? 10 labas, 13 pabalik. Taon-taon. Kasama ang mga penalty sa overdue, inflation fee. Bayad sa mental na pinsala at bayad sa pagtakbo. At pati na rin ang aking kasalukuyang bayad sa pagkawala ng kita. Kabuang halaga ay 14,000 piraso ng pilak. Kabuuan ay 18,432 tael ng pilak. I round off na lang. Bigyan ng 18,500 tael lang. 3. Napakataas na pautang. Ito ay mula kagabi ni Kong Fangzeng. Na personal na nagkwenta si Kong Jiju. Naglagay ng selyo ang tatay ko. Alam na ng emperador ang tungkol sa aklat na ito. Kung hindi ka naniniwala, tawagin mo na si Kong Jiji ngayon. Harapin natin siya ng magkasama. Lesat, Yuli, Qianyu. Narinig ko na kahapon ay nagwala ang batang ito. Pinatahimik ng opisina ng imperyo ang lolo ng hari. Kung sakaling totoo nga, kung malaman ni ama na. Yung kalokohang ginawa ko ilang taon na ang nakalipas. Hindi niya pahirapan ang mga binti ko. Ako, hindi pa ako dala ng ganong kalaking pera. Papalitan ko, babawi ako sa ibang araw. Tinatanggap ko na ito.
Sabi ng tatay ko, hindi tumatanggap ng utang. Walang pera pang bayad sa utang. Kaya't katawan na lang ang kapalit. Ah! Walang pera pang bayad sa utang. Kaya't katawan na lang ang kapalit. Ah! 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 Anong gagawin mo? Ah! Aking General. Ito ay binili ko. Ito ay isang banal na manok mula sa Western Regions na binili ko sa halagang 1,000 silangan. Ito ay binili ko. 4 na kilo lang ang bigat. Medyo matigas ang laman. Sige na nga. Pantapat na yan sa 100 tael na interes mo. Ang natira, dahan-dahan nating ayusin. Sino ang susunod? Si Ginoong Lee mula sa pamilya ng Ministro ng Rights. Narinig kong kinuha mo ang malamig na ilog ng tatay ko. Nagtangkang magbayad ng utang sa pamamagitan ng pangingisda. Ah, maliit na anak ng opisyal ng ministro ng mga pananalapi. Ninakaw mo ba ang alak na inilibing ng tatay ko sa ilalim ng puno noong nakaraang buwan? Ah, tumakbo ka na. Medyo kilala ang demonyong ito. Hindi ito isang prinsesa. Parang utang na loob na ipinadala ni Ginoong J. May utang ako kay Prinsipe Anne na 2 ginyang pilak. Siguro na itala rin iyon sa akin. Hahaha. Nawalan ako ng dangal sa harap ng aking general. Mga dukhang tao. Yumuhan, Qian Yu. Lumayo ka, Qian Yu mo. Guang Yu mo. Qian Yu Hei. Isa na namang mayaman na naghahanap ng gulo. Itong itsura, itong aura, at ang kilalang pagkabigo. Na kaya pang mabuhay ng ganito kahirap. Ang mabuting aso ay hindi nakaharang. Esan. Ah. Hindi ko nakikita ang isang nabigong binata. Kundi isang may walang katapusang potensyal na lumago na superstock na mataas ang kalidad. Libre pa rin. Kuya, mukha kang yung tagabilang. Pera na tagapamahala sa accounting ko. Sumama ka sa akin. Kasama na ang pagkain at tirahan. Ang tandang ito ay para sa iyong kalusugan. Lahat ba ng tao sa anwang mansyon ay mga baliw? Hawakan mo ito. Ito ang tinatawag na pondo para sa bagong tahanan. Ito ang halaga ng manok na ito. Sapat na para bilhin ang buhay ko ng 100 beses. Ako ay isang tagalinis na hindi makakain ng sapat. Bakit niya ito ibinibigay sa akin? Tara na. Bakit ka nakatunganga? Sa unang araw pa lang ng trabaho, gusto na niyang magpabaya. Haha. Hindi ba yun yung wild girl sa Prince Anne's residence? Talagang daring siyang pumunta dito. At may kasamang tagalinis pa. Bakit kaya hindi makapag-hire ang Prince Anne ng isang karapat-dapat na kambal? Kahit isang batang naglilinis lang. Sa tabi ng kalsada na lang magpapalimos. Tingnan niyo kung anong manok ang hawak niya sa braso. May dalang manok ang Minglun Hall sa Guzijan. Talagang amoy na amoy ang baho. Parang pamilyar na pamilyar ang ganitong tingin. Ah! Bakit ka nagtatago? Ang mga tagapangasiwa ng kasulatan ay may tiwala sa sarili. Tumayo ka ng matatag. Qian Yu. Tahimik. Tahimik Qian Yuxing. Sinabi na ni Kong Gigi na. Hindi dapat hayaan na ang mabaho at magaspang na babaeng ito ay magtagumpay sa Guzijan. Ang Guzijan ay isang lugar ng purong pag-aaral dahil may bagong kaklase. Huwag kalimutan ang mga alituntunin. Suk Xiaotang. Susubukan ko ang iyong kaalaman.
Ang pambungad ng salt and iron ay nagsasaad ng mga pangunahing benepisyo ng bansa. I-recite mo ang bahaging ito. Kung may maling salita, 10 palo ng pamalo. Hindi maipasa, magtungo ka sa kulungan at magpahaba ng buong araw na nakatayo. Yan at takes your few. Yung bagay na yun ay mahirap intindihin. Kinasasangkutan ito ng napakakomplikadong mga buwis ng bansa at mga balakid sa pagbubuwis. Huwag mong sabihin na isang 3 taong gulang na batang babae. Kahit ang mga 0 taong gulang na kabataan dito sa harap. Kakaunti lang ang nakakaintinding mabuti habang binabasa. Kakaunti lang ang nakakaintinding mabuti habang binabasa. Kitang-kita na nilalabanan tayo ng todo. Guro. Ang mga tagalinis na ito. Hindi malinis ang mga kamay. Kanina pa lang ay nawala na kaiharing tagapagmana. Ang gintong baluti ng dakilang general na nagkakahalaga ng 1,000 ginto. At sa isang kisap mata ay napunta na ito sa kanyang mga kamay. Hindi maaaring payagan ng pambansang akademya ang mga magnanakaw. Mag-aaral, humiling. Agad na patayin ang mababa at maruming taong ito. Hahaha. Akala ko magnanakaw pala. Anong klase ng pananaw ito ng puwersa ng anwang, kumuha ng magnanakaw bilang katulong? Patayin siya para hindi tayo madumihan. Para hindi tayo madumihan. Alam ko kung paano nakuha ni Xiao Yuanqi ang laban ng tandang. Kinidnap iyon ng babaeng iyon. Ngunit ngayon, lahat ng dumi at galit ay ibinabato sa akin. Walang silbi iyon. Ako na parang damo lang na alipin. Kung gusto akong durugin ng mga makapangyarihan, hindi na nila kailangan ng dahilan. Lalo na ngayong nahuli na sa akto. Nasasanay na ako. Basta hindi mapatay. Mabubuhay pa. Patayin mo siya. Salt iron tax, di ba? Hindi ba ito ang kita ng kaban ng bayan? Walang saysay ang pag-aaral ng paulit-ulit. Ako na ang magkwenta para sa'yo. Katawa-tawa, ang klasiko ay tungkol sa pagbibilang ng kita. Malaking tanggapan ng asin at bakal ang dakian, nagluluto ng asin sa baybayin. Ang gasto sa 1 kilo ng asin ay 3 barya. Ibinebenta sa mga tao, 1 kilo ay 20 barya. 6 na beses ang tubo. Ibinebenta sa mga tao, 1 kilo ay 20 barya. 6 na beses ang tubo. Pero ito ba ay tinatawag na kita? Hindi. May 36 na checkpoint sa mga lalawigan at bayan sa daan. Sistematikong pang-abuso. Kumukuha ng 30% mula sa toffee. Nakarating sa kabisera. Nawala ng inventaryo at nagulat ng 20% na pagkalugi. Asin na nagkakahalaga ng 20 wen. 4 wen lang ang maitatanggap ng pambansang kaban. Kung ito ay isang iligal na tindahan. Hangin, kayang-kaya niyang lokohin ang aking puhunan. Matagal ko nang naputol ang mga binti niya. Ang salt iron theory hindi tungkol sa pamamahala ng bansa. Ito ay listahan ng katiwalian at pagnanakaw ng mga tauhan ng dakong daan. Paano ito posible? Ang ipinahayag niyang porsyento ng pagkalugi at bilang ng mga tollgate. Ang kanyang iniulat, at ang bilang ng mga tollgate. Kahit na ito ay eksaktong kapareho nang ipinasa ng Ministry of Revenue sa gabinete noong nakaraang buwan. Talagang ito ay bagay na maiintindihan ng isang 3 taong gulang. Natapos na. Ngayon, bilangin natin ang isa pang halaga. Ikalawang anak ni Zhao Guangzong, ang Deputy Minister of Revenue. Setyembre ng ika-4 na taon ng Xuanfeng. Naglalaro ka sa Changlefang at naubos ang pera mo. Humiram ako ng 5,000 tael mula sa Anwangfu. Ikaw, anong sinasabi mo? Bayan. Ikalawang anak ni Zhao Guangzong, ang Shilang ng Ministry of Revenue. Setyembre ng ika-4 na taon ng Xuanhe. Nagtaya ka ng pera sa Changlefang at natalo ka ng labis. Humiram ka sa akin ng 5,000 tael mula sa Anzufiu. Ikaw, anong sinasabi mo? Lungsod. Hindi pa umaamin. Ayon sa kasunduan na nilagdaan noon. 10 labas, 13 ang ibabalik. Kung lumampas ng 2 taon at hindi nagbayad. Kasama ang prinsipal at interes. Ngayon, may utang ka sa akin mula sa puwersa ng Anwang. 8,362 tael ng pilak. Hoy! Hoy! Ikaw na utang na hindi nagbabayad na tamad. Hindi mo pa nga kayang punan ang butas sa bulsa mo. Tapos nangahas ka pang magyabang dito. Itutok ninyo ang mga tenga ninyo at pakinggan mabuti. Zhang Bufan. Ako ang punong tagapamahala ng mga account na inarkila ng Anwang Mansion ng malaki ang bayad. Ang perang dumadaan sa kanya araw-araw ay sapat para patayin kayo mga dukha. Pati manok na 4 na beses ng pinalaki. Ay ninanakaw niya. Libre pa sa kanya ang manok. Kahit gawing sabaw ay ayaw pa niyang kainin. Zhao Dizu. Ikaw ay isang duwag na hindi nagbabayad. Hindi lang utang na hindi binabayaran. Kundi naglakas loob pang mag-akusa sa akin. Ginagamit ang aking tahanan bilang sandata. Ngayon, agad. Ni-down ka ngayon para bayaran ang utang sa akin. Ni-down ka ngayon para bayaran ang utang sa akin. Ay, mahigit 8,000 na tael na malaking halaga. Kung malaman ito ng tatay ko. Siyempre, huhubarin niya ako ng balat. Selyo ng palasyo ng prinsipe ng An. Hindi ito mapapasubalian, matibay na ebidensya. Mahal na prinsesa, patawarin po ninyo ako. Yung pera, ako po ay. Huwag mong sabihin sa akin ang tatay ko. Anak ng isang marangal na kalihim ng tanggapan ng panloob. Na pinilit ng isang 3 taong gulang na batang babae. Na magpatira pa sa harap dahil sa isang bill. Ha!
Iyon si Zhao Dezhu, na nagsusumamo sa isang kawani. Ano ang masamang bagay sa aklat ng account ng prinsipe ng An? Kapag tumunog ang abacus, napapailalim ang tao. Iyon ang tanawin na hindi ko pa nakita. Sa loob ng 13 taon ng aking buhay, walang mga dakilang aral na binanggit. Walang paggamit ng pagiging bahagi ng maharlikang pamilya para mang-api. Ginamit niya ang pinakamundano at makasariling dahilan para hilahin ako mula sa putik. At inilagay sa akin ang tatak na pribadong ari-arian ng An Wangfu. Label para sa mga walang ginagawa. Ako ay tagapangasiwa. Walang hiya. Talagang walang hiya. Si Suk Xiaotang. Ang ganitong asal ay walang kaibahan sa mga pasaway sa kalsada. Hindi ka ba nagmamataas na mahusay sa pagbibilang? May utos si Kong Jiju. Makalipas ang kalahating buwan ay ang buwan ng pagsusulit sa Guzijan. Kung pumasok ka sa paaralan, kailangan mong lumaho. Kung hindi mo kayang sa larangan ng matematika at pagsusuri, natalunin ng pata si Prinsesa Ling-er, ay aalisin kita sa Guzijan. At isusuko mo ang kakaibang aklat ng mga tala na hawak mo, hanggat hindi pa nakakalampas sa Long Street. His! Si Xiao Ling-er ay isang dalagang matalino na tinuruan mula pagkabata ng isang dakilang guro. Si Xiao Ling-er ay isang dalagang matalino na kailangang turuan mula pagkabata. Si Suk Xiaotang ay isang 3 taong gulang na batang marunong ng magbilang. Suk Xiaotang. Paano siya mananalo? Malinaw na ginagamit niya ito bilang pagkakataon. Ganap na nawasak ang kapital ng Wangfu ni An. Totoo ba? Sino ang nakakaalam? Zhang Bufen. Yayaman tayo. Kuya, tatanggapin mo ba ang negosyo ng pagsusulit ngayong buwan? Utang ng Kuan Ying. Utang ng Ying Kuan sa kabisera. Ako ang mag-withdraw. Ako, hatiin mo ang kalahati. Ako ang mag-withdraw at ikaw ang kalahati. Kuya, sa negosyo ng pangwopya ngayong buwan, tatanggapin mo ba? Mananalo tayo sa utang ng buong syudad. Ako ang mag-withdraw, hatiin mo ang kalahati. Haha. Sa pangungopya, maghanap siya ng isang kasambahay na gagamitin. Sa tingin ko si Ann ay nagiging baliw na, desperado na. Desperado na. Parang isang langgam ako na pwedeng mapatungan anumang oras. Parang isang. Gusto pa niyang hatiin sa akin ang kalahati ng tubo. Baliw. Kahibangan. Pinakakatawa sa buong mundo. Pagsusulit sa buwan ng Guzijan ay ang pundasyon ng pagpili ng haligi ng kaharian. Ikaw na isang mababang alipin na hindi marunong bumasa, ay nangahas namang himasok sa mga sagot ng pagsusulit. Ito ay parang dinudura mo sa mukha ng dakilang Confucius. Ipakita mo ang larawang nagpapakita ng pinsala sa transportasyon ng butil. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na hindi mo alam ang lawak ng langit at lupa. Ano ang kaalaman? Wow! Malaki. Malaking yakap. Si Suk Xiaotang, Li at ang iba pa. Si Suk Xiaotang, ang mga butil. Ito ay isang pagsusulit na personal na inilabas ng ministro ng mga ugnayang panlabas noong nakaraang taon. Ito ang tanong na personal na inilabas ng ministro ng tanggulang buwis noong nakaraang taon. Huwag mong sabihin, siya pa mismo, isang tagalinis. Kahit na ang mga matatandang opisyal sa tanggulang buwis. Mga matagal nang nagbibilang gamit ang abacus. Mga matagal nang nagbibilang gamit ang abacus. Matapos tingnan ang larawan, aabutin pa ng 3 araw. Kung maiintindihan niya lang ang isang linya sa itaas. Ngayong araw, ipapakita ko ito sa buong klase ng harapan. Inupo ang florera sa ulo at lunukin ito ng buo. Hahaha. Nawala na ang kahihiyan ng Haring Wangfu na ito, hahaha. Sa pagkakataong ito, nawala na ang dangal ng Haring Wangfu. Siguradong mamamatay ang alipin na ito ngayong araw. Sumalungat sa banal na tao. Kahit sampalin ng isang baston, mas magaan pa iyon. Ah! Ikaw ang nagsabi nito. Tigilan mo na ang walang kwenta. Magbukas ng pustahan. Ako ang dealer. Pustahan na hindi malulutas ng kapatid ko itong sirang larawan. Pantay ang taya. Pustahan na malulutas ng kapatid ko. 10 beses ang taya. Bumili na at huwag nang bitawan. Kung may lakas ka, itapon mo ang pera sa akin. Huwag lang puro salita. Kung libre ang pera, bakit hindi ito kunin? Ang batang ito ay nandito para magbigay ng yaman, di ba? Tumingin ka. Sinasabi ko na siya ay isang walang silbi, hindi makakalabas. Hindi makakalabas. Taya ako ng 500 taels, hindi mo malutas. Taya ako ng 1,000 taels na papel na pera. Itataya ko ang singsing na jade na ito. Haha. Hindi man lang niya ako kinuwestiyon. Talaga bang marunong siyang magbilang? Iniwan niya ang likod niya sa akin. Nagpapanggap lang.
Hahaha. Ito. Hindi niya kailangan ng abacus. Anong klaseng algorithm ang isinulat niya? Walang heavenly stems at earthly branches, diretsong listahan. Nagawa na. Kumuha ng bigas, mas mabigat kaysa sa bangka ng bigas. Eksaktong pareho. Walang pagkakamali, may kakulangan. Ang pangalawang paraan ay may kakulangan. Paano pwedeng mangyari iyon? Parang pusa na nakakatagpo ng patay na daga. Yung ganitong paraan ng pag-alis ng komplikasyon. Yung ganitong paraan ng pag-alis ng komplikasyon gamit ang isang orihinal na algoritmo. Hindi lang ito tumpak. Kundi pinapaikli pa nito ang proseso ng pagbilang gamit ang abakada na normally tatagal ng 3 araw. Hanggang sa pinakamaikling posibleng paraan. Sabi, Northeast Wind, mali. Ang tanong sa larawan na ito. Dong Difeng, ang tanong sa larawan na ito. May mali. Siyang Suan Suguang. Ano? Sa ikatlong linya ng chart, binanggit ang 9 chapters. Sa arithmetic, ang gong na bahagi ay nagtutukoy sa kalkulasyon ng volume ng barko. Pero malinaw na ang naglathala ng tanong ay hindi marunong kahit sa pinaka-basic na konsepto ng geometry. Tulad ng pagkalkula ng radius o ratio. Humingi ng rate para sa pagkain. Nalilito pa sa formula ng kapasidad ng bilog na silo. Nagdulot ng maling basehan sa pagkasira ng kargamento. Sadyang kulang ng 20% ang pagkalkula. Pati ang mga tanong ay puno ng mali at kulang. Rate ng paggamit, pati ang mga tanong ay puno ng mali at kulang. Karapat dapat pa ba itong gamitin para subukin ang kaalaman? Ito ba ang tinatawag ninyong dangal? Talagang mali ang pagkakasulat nito. Ang tanong ay galing mismo sa ministro ng pananalapi. Ngunit nagkamali pa sa paggamit ng pangunahing formula. At walang sinuman sa buong hukuman ang nakapansin. At walang sinuman sa buong hukuman. At walang sinuman sa buong hukuman ang nakapansin. Kuya, napakagaling mo. Dumating ang Diyos. Nasa akin ang Diyos ng kayamanan. Hey! Salamat, maraming salamat sa mga boss na nagbigay ng tip. Sa umagang ito, hindi lang kayo dumating para makinig sa klase, kundi tumulong din sa mga nangangailangan. Talagang mga mabubuting tao kayo. Ang aking jade pendant. Naubos na ang sweldo ko sa buwang ito. Kapatid na lalaki, naipaliwanag na. Balak mo bang gawing adobo itong luwad na florera? O gusto mong pakuluan ng malinis? Hahayaan mo akong mapilitan. Bakit ka natatakot matalo? Tanga. Bakit ka natatakot matalo? Tanga. Ha? Isang mapagsamantalang alipin. Nagmamaliit pa sa akin gamit ang pawang gawa-gawang matematika. Ihuli siya. Arestuhin ang magnanakaw na ito at mandadaya. Barilin hanggang sa mapatay. Sa Gozijan. Ang mga makapangyarihang ito ay mas madaling harapin kaysa durugin ang isang langgam. Mas madali pa kaysa durugin ang isang langgam. Pero hindi ako pwedeng umatras. Kuya. Putulin mo sila. Kahit pa lumaban. Kung masira man, gagamitin ko ang talim. Tumigil ka. Mapagmataas na bata. Nagwawala at nagkakalat. Hahamon mong mali ang pahayag ng ministro ng panlabas. Ang Hanlin Academy ay lugar ng mga banal at matatalinong tao. Hindi nito matatanggap ang ganitong kalokohan. Pipigilan ang galit, itatapon sa kulungan. 9 na kabanata ng aritmetika. Siguradong napunta lang sa kanya ng swerte. Parusahan siya, sayang lang ang bigas kung buhay pa siya para sa ganitong gawa. Tulong po, mahal na hari. May nagnanakaw ng pera ninyo. Lakas loob mo. Paalam, mabuhay ang hari namin. Bakit po naglalakad ng hindi nagpapakilala ang hari? Bakit kailangan sa ganitong oras pa? Wow! Hindi binabayaran ni Lolo Hari ang utang. At sinisigawan pa akong pulubi. Hindi lang sinabing magnanakaw ang bagong tagapamahala ng aklat. Gusto pa nilang patayin siya. Ang apo mo. Sabi pa, kakainin niya ng hilaw ang inkstone. Ngayon ay hindi na rin niya nilulunok. Niloloko niya ang hari. Wow! Ang mga prinsipe ay hindi nagbabayad ng utang. At sinisigawan pa akong pulubi.
Hindi lang nila sinabing magnanakaw ang bagong kwentang tagapamahala. Gusto pa nilang patayin siya. Ang apo ninyo ay nangako na lulunukin ang Inkstone ng buo. Ngayon ayaw na niyang lunukin, niloloko niya ang hari. Esan. Esan. Yuan Qi. Gusto mo ba siyang patayin? Mahal na hari, pakinggan po ninyo. Ito ang ligaw. Hindi. Ang batang prinsesa kasama ang isang mababang alipin ay nandaya. Nilait ang guro. Inakusahan ng paninirang puri ang mga pagsusulit na inilabas ng mga opisyal ng korte. Pinoprotektahan lamang ng apo ang dangal ng Imperial Academy. Napakagaling. Iskolar na walang katulad. Kong, ang laki ng loob mo. Ganito kadaling mali sa algorithm. Madaling makita ng iba. Pero ikaw ay hindi nakapapansin. Ang mga opisyal sa Ministry of Revenue, nagsasayang ng buong araw. Kaysa isang simpleng tao na nagsisikap. Tanggapin ang pagkatalo. Dahil natalo ka. Iyong ipahid ng maayos ang Inkstone ng personal. Kung may kahit kaunting kapabayaan, paparusahan ng mahigpit. Haring Lolo. Dila, ako ang pinakamatandang apo ng hari. Hawakan mo. Yun ang napag-usapan kanina. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Mula ngayon, si Qian Yumuhan, 10 yumuhan ang buhay ko, ay kanya na. Hindi tama. Yung mga karaniwang formula para sa pagkawala sa imbakan. Kahit ang mga opisyal ng Yubuang ay hindi magkakamali. Kahit si Yubuang pa. Ako ay hindi alam. 30 matandang opisyal na nagsusuma. Hindi posibleng hindi mapansin ang pagkakamali na ito. Hindi ito isang pagkakamali sa pagkalkula. Kinakalkula ang bilog na imbakan bilang parisukat na imbakan. Ang bilang ay biglang tumaas ng 20%. Ito ay sa ilalim ng pangalang pagkakautang. Upang nakawin ang sweldo at supply ng hukbo sa hilagang teritoryo. Alaynan. Pagnanakaw ng sweldo ng hukbo ay isang malaking kasalanan na nag-ugnay sa 9 na henerasyon. Hindi ito isang karaniwang pagtatalo. May pinsala. Haring Lolo. Yun nga. Naitama ang pagkawala ng milyon-milyong pilak. Ang narecover na pera. Pwede po bang bigyan ninyo ako ng isa 0% bilang gantimpala sa paglaban sa katiwalian? Hahaha. Gantimpala laban sa katiwalian. Nawala na ang aking yaman dahil sa grupong ito ng mga ud. Nais mo pang agawin ang aking kayamanan. Kung gusto mo ng pera, maghanap ka ng paraan. Hawakan mo ang aking gintong medalya at utos. Ang Dragon Guard ay maaari mong utusan. Siyasatin mo ang Ministry of Revenue ng mabuti. Ang mga nahanap na nakaw na pera, ibibigay ko sa iyo ang isang bahagi. Katatapos lang ng bagong labas na pabaon na pangontra sa kamatayan. May sagrado ng basbas. Hawakan mo ang 10 liang na pilak. 11 hanggang 99% ang diskwento sa buong taon. Gusto mong makuha ang swerte. Pagpalain kayo, tatay, na hindi masira ang pamilya. Uncle Lu, bilisan mo, kung hindi, mapapainit na ni Old Man's How ang ginto hanggang maging timba ng ihi. Prinsesa Menor. Binubura niya ang mga talaan ng pangalan. Amoy nito. Ngunit, ay ang amoy ng papel na rice paper at ng tinta na sinusunog. Walang taong nagtatago ng salapi dito. Tatay Lu, buksan mo ang pinto. Maging maayos ka. Huwag mong basagin ang flashboard. Iyan ay lahat ng aking mana. Mali. Ito ay aking premyo. Namalikmata ang hari sa akin. Ang matanda ay nagbigay ng lahat ng kanyang lakas. Ako'y buong puso at pawis na inayos ang mga problema sa panahon ng nakaraan ng Departamento ng Panloob. Ako'y buong puso at pawis na inayos. Ako'y buong puso at pawis na inayos ang mga problema sa panahon ng nakaraan ng Departamento ng Panloob. Nais ko nang isumite ang sulat. Ngunit ang matandang alipin ko ay nagdudusa sa katandaan. At naglakad sa tubig at sinunog ang silid aklatan. Ako'y labis na nagdadalamhati. Kayo pa nga ay pumasok na may mga sandata. Gusto mo bang parusahan ang buong pamilya namin na matino? Maliit na prinsesa. Sa silid-dulugan, bukod sa ilang sako ng palay at 2 piraso ng kahoy. Walang nakuhang kahit isang 200.
Puno na rin ang imbakan. Matagal nang may plano ang matandang Soro. Kung walang matibay na ebidensya, bukas ng umaga, ang mga opisyal ay mapapawalang saysay ang mga salita at mapapalubog nila ang haring tahanan sa laway. Mga batang may kulot na buhok, lalaban sa akin. Inilipat ko na ang lahat ng ari-arian ko. Nakakatuwang dilag na may dilaw na buhok. Hawak ang balahibo ng manok na parang utos. Kung gusto mong ipasara ang bahay. CJ, ngayong araw, sisimulan kong patumbahin ang aking sarili sa haliging bato na ito. Tingnan natin kung paano magusga ang mga mambabasa sa mundo. Sa pamamagitan ng panulat, kinakalaban nila ang iyong amang may kapansanan. Haha. Sumobra na ang acting ng matanda. Bless you. Kuya, huwag mo nang pansinin yan. Pakiusap, tulungan mo ang lalaking ito. Tamang bilangin ang mga gastusin ang tanggapan ng ministro. Mga opisyal ang dakian na may ranggong una. Taunang sweldo na 1,080 tael. Si Ginoong Zhao ay nasa gobyerno ng 30 taon. Walang kinakain o iniinom. Kabuang 3,000 tael ng pilak. Karaniwang pintura ang ginamit sa mga haligi ng pangunahing silid. Sa loob ay tunay na mahalaga ang garingdanan mo. Ang presyo sa merkado ay 25,000. Dito ay may 12 piraso. Kabuang 30,000. Sa katunayan, ito ay espesyal na supply mula sa Jiangnan, ang kakaibang bato ng Taihu. Ang bayad sa pagdadala ng bato ay 1 layang silver. Ang bayad sa pagdadala ng buong bato ay aabuti ng 60,000. Beijing. Diyos ko. Itong mga haligi ng bahay ng Zhao gawa sa ginto at kahoy. Sinasabi pang walang pera. Isang haligi na ito, sapat na para sa buong bayan na kumain ng karne sa loob ng 1 taon. Grabe. Tama yan. Iyan ay biyaya ng ating mga ninuno. Ang mga ninuno ay nakipaglaban kasama ng nakaraang emperador. Ito ay gantimpala mula sa korte. Wala kayong sapat na ebidensya. Paano kayo makakapag-usisa sa tahanan ng tao? Kailangan ng ebidensya, di ba? Kailangan ng ebidensya, di ba? Tito Lu, paano ba karaniwang binubuksan ang ganitong hollow wall? Hollow wall. Hollow wall. Siyo mo, Qian Yumuhan. Ano ang gusto mong gawin? Ito ang ancestral house ng matanda. Kung gagalawin mo ang kahit isang ladrilyo o isang pader, ako ay, gugunawin ko ito. Bubuksan ko na. Ay. Enye. Yaman na. Talagang mababa ang kalidad ng pag-ugali. Tito Lu, ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang timbangan. Kunin mo ang kahon. Dali na. Ilagay mo na ang aking bonus. Karapat dapat mamatay. Magaling ang pagkopya. Ang maliit na prinsesa ng Wangfu ay isang buhay na huling-huling. CJ. Wow! Ang bigat nito. Siguradong isang malaking hiyas na nakatago sa likod. Huwag gagalaw. Hindi ko pa nakita si Zhang Bufan na ganito ang itsura. Itong si Zhao Guangzong. Hindi lang basta isang tiwaling opisyal. Yung insidente na halos naglibing sa aking ama, na nagdala sa Prince An sa impyerno, ay isang taksil na katuwang. Itong si Zhao Guangzong. Siya rin yung 3 taon na ang nakalipas. Yung insidente na halos naglibing sa aking ama, nagpabagsak sa impyerno ang puwersa ng prinsipean. Mga kasabwat ng taksil. Ipinaalam ko, Ginoong Prinsipe. Ayon sa ulat ng espiya, sinira ng munting prinsesa ang pangunahing bulwagan ng tanggapan ng ministro ng pananalapi, nakapaglabas ng 50,000 tael ng ginto. Si Zhao Guangzong ay dumugo at nawala ng malay. Magandang balita. Napakabuti. Hindi pa patay ang hari. Itong malaking anak na babae, akala niya ba ipapel lang ang lahat ng tao sa paligid? Ihanda ang mga parusa. Hintayin siyang bumalik. Ngayon ay kailangan kong basagin ang kanyang mga binti. Enye. Tatay, tigilan mo na ang pag-arte na patay ka. Nahanap ko na ang utang mo sa hari ng walang hanggan. Kailangan mo itong bayaran. Mabilis na. Is-transfer mo na sa akin ang natitirang pera mo. Kapag nahuli ka, ang bahay na ito ay mapupunta sa utang.
Ah! Nabaliw na ang maliit na prinsesa. Galit na galit ang prinsipe. Hindi lang siya nagkamali. Maging matapang na isumpa ang prinsipe na malugi at mamatay. Buwisit na bagay. Ngayon, hindi kita palalampasin. Lumuhod ka. Huwag kang manggulat. Hihi! Lasiw! Tatlong taon na ang nakalipas. Lahat ng 100,000 kabalyero mula sa hilagang dulo ay nawasak. Nasira rin ang aking mga binti ng maapakan ng kabayo ng kalaban. Hinahanap ko ang katotohanan ng 3 taon. Ngayon ay nasa pirasong papel na ito. Hindi pala ang kalaban ang tuso, kundi ang aking mabuting kapatid na si Hari Wang. Nakipagtulungan si Xiaoxuan sa kalihim ng pananalapi. Ibinenta ang mga suplay ng pagkain at mga lugar ng ambush na aking pinagdaraanan. Sa mga kaaway, sumpa ng bayan, puot ng pamilya, ang sigaw ng 100,000 kaluluwa, ay umaabot sa aking mga tainga ng may matinding kalungkutan. Ang galit na kasing init ng magma, ay walang awang kumakagat. Ah! Nakita mo ba ng malinaw? Itong gulong ito. Itong kaguluhan na ito, hindi mo pwedeng ipamana. Agad mong ayusin ang mga kulang. Ang pera sa akin, ang utang sa iyo. Tayong mag-ama, malinaw ang usapan. Pumunta ka na ng walang inaalala. Sa araw na ito sa susunod na taon, magdadagdag ako ng mga handog para sa iyo. Ng 2 papel na gintong ingot. Hindi ako mamamatay. Hindi ka karapat-dapat, anak na Suwail. Na, maging mapagmahal. Tingnan mong mabuti. Nakita mo na ba? Hindi ko tatanggapin ang gulo na ito. Agad na gumawa ng testamento. Ang pera sa akin, ang utang sa iyo. Magkakaroon tayo ng malinaw na usapan. Magpakarelax ka. Sa araw na ito sa susunod na taon, magdadagdag ako ng 2 apoy para sa iyo. Gawa sa papel na yuan bao. Haring Prinsip. Pumanaw na ang Haring Prinsipe. Napakasensitibo niya. Pwede na bang direktang ipasa ang pamana? Matagal lang nakakaabala sa Haring Prinsipe ng 3 taon. Kahit ang pinuno ng tahanan ng kalusugan ay hindi makalutas sa siksik na ugat. Naging sanhi pa ng pagkapiko niya, naglabas ng madilim na dugo at namuong galit. Kasama ng matinding galit na nagdulot ng pagkasira. Nasapilitang bumangga. Hahaha. Wow! Nagbalik ka mula sa mga patay. Wow! Nagbalik ka mula sa mga patay. Napakataas ng iyong lakas. Pumunta sa ilalim ng tulay para mag-perform ng chest-breaking stone. Gaano kalaki ang kita? Kalahating kalahati ba ang hatsian? Ah! Nasira ang binti ko ng 3 taon. May pakiramdam na. Gusto kong makuha ang bahagi ko. CJ! Gagamitin ko muna ang dugo ng kaaway. Para gawing isang bundok ng ginto para sa iyo. Ah! Haring Ginoo. Ah! Agad na isara ang lungsod. Tipunin ang lahat ng pribadong sundalo. Dalhin ang aking tigre na selyo. Pumunta sa kampo sa labas ng Beijing para sa mga sundalo. Ano man ang maging halaga. Ngayong gabi, wawasakin ang tahanan ng prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid na rebelde sa labas, makinig. Kayo ay napalibutan na ng isang tao lamang. Ngayon, isuko ang mga armas. Maging badha sa isang iglap na super package. Kailangan lang ng 9,980. Hindi kayo bababa ang ulo. Suportahan ang bayad gamit ang salaping papel at kontrata, agad-agad ang bayad. Bukas ang pinto. Huling-hulihin ang inutil na mag-ama. Hanapin ang plano ng depensa at agad na sirain. Walang kahit isang lamok na makalalabas. Yay!
Tanda ng hukbo. Xiao Muhan. Ikaw na duwag na pagong. Nasa bingit ng kamatayan. Ang lakas mo lang ay hayaang. Isang 3 taong gulang na. 3 taong gulang na batang babae ang humarap sa espada. Ngayong araw, papatayin ko ang iyong mga mana. Walang nagmana. Tatay. Sabi ni Wang Yong, ang iyong kabaong ay para lang sa kanya bilang pangpunas ng paa. Gusto pa niyang agawin sa akin. Ang mga gintong bar na kakakuha ko lang. Hindi ka ba mag-aalala? Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ang mga binti mo. Nakatayo ka talaga. Hindi ito possible. Patayin mo siya. Saksakin siya ng maraming beses. Ako ang hari, tumayo ako. Para gumawa ng gintong bundok. Para sa aking anak na babae. Ano ka ba? General, nagsusumamo sa Diyos ng digmaan. Nagsusumamo sa Diyos ng digmaan. Talo na tayo. Tututu. Tututu. Hihi. Mga tito at tiyo, mabigat ang parusa sa pagtatangkang mag-alsa. Isang beses na hawak ng gintong plaka, 10,000 pilak. Tinatanggap ang lupa bilang kolateral. At pwede ring hulugan. Mabilis ang kamay kung mabagal wala na. Yung may maliit na bigote sa harap. Nakikita kong madilim ang iyong noo. Kailangan mong hawakan ito ng 2 beses para magbago ang kapalaran. Ito yung prinsesa kanina na halos, nabaril at naging salaan. Bakit siya nagbebenta ng amulet para sa kaligtasan? Nakakaluhod ako dito. Pagtanggap sa Panginoon, pagbabalik sa pinagmulan. O pumunta lang sa pista. Suk Xiaotang. Bumalik ka na sa akin, hari. Sandali lang, prinsipe. Ngayong gabi, natanggap ko ang utos mula sa Ministry of War na mahuli ang bagay na ito sa labas ng lungsod. Ito ang pagkawala ni Suling Sui noong nakaraan. Ang alahas na suot sa braso. Ang mamatay na mandirigma bago pumanaw ay nagbigay ng huling salita. Kung hindi makabangon ang prinsipe. Sa loob ng 3 araw, ipapadala ka sa bangin ng paghihirap para kunin ang katawan ng prinsesa. Ha? Inay, buhay pa ba kayo? Inay, buhay pa rin. Huhu. Dalhin si Xiaotang. Dalhin si Xiaotang. Dalhin si Xiaotang. Kung hindi makakabalik si Wang San sa loob ng 3 araw, lupa ng Wang An at lahat ng ari-arian. Lahat ay kanya. Sige na, pumunta ka na para mamatay. Sa ilalim ng bangin ng pighati, inihanda ko para sa'yo. Isang maingat na bitag na parang langit at lupa. Nakatago doon ang 3,000 na mga mandirigma na inalagaan ko. Kasama ang eksaktong 100,000 kilo ng itim na pulbura. At ang iyong mapanghamak na asawa. Nilalabasan ng malamig na hangin. Sa ngayon ay nakabitin sa bangin gamit ang tanikala, nilalabasan ng malamig na hangin. Kung mangahas kang lumapit kahit isang hakbang sa bangin ng pighati, ginagarantiya ko na agad sasabog ang pulbura. Para kayo ng inyong pamilya, 3 kayong magkakasama. Ay magkakasama. Sa kabilang buhay na magkakasama. Hindi pwede, Ginoo. Katatapos mo lang gumaling sa iyong mga binti. Ito ay malinaw na bitag na inilatag ni Xiaoxuan, ang traidor na iyon. Hindi maaaring mawala ang mandirigma ng dakian. Handa akong pamunuan ang unit ng kamatayan. At mamatay bilang kapalit ng prinsipe. Handa akong mamatay bilang kapalit ng prinsipe. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Hindi pa naman patay ang tatay ko. Sino ang sinumpa para malugi?
Aba, nadaya ka ng matandang iyon. 10 inihaw na pato mula sa jade. Matagal nang naipagpalit ang tunay na jade na pulseras. May isang bahagi ng tunay na jade na pulseras na. Ito ay napaka-smooth. Masyadong magaspang ang pagkakagawa. Sobrang mura, mura na parang mga peking paninda sa kalye. Ah! 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 Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Ginastos ko ang 3,000 silver coins para dito. Ha! Sa loob ng peking gamit na ito, punong-puno pa. Ng mga nakaukit na salita. Parang isang libro ng mga code. Maliit na ukit na lihim na marka. Sa ilalim ng bangin ng pagdurusa, isang lihim na silid. Nakatago ang 1,000,000 tael ng pulang ginto ng pribadong yaman ni Haring Yong. Nakatago ang 1,000,000 tael ng pulang ginto ng pribadong yaman ni Haring Yong. 100 kahon ng mga bihirang lumang pinta. Password ng withdrawal. Langit ang hari, lupa ang tigre. Ah! Ha! Esan! Ha! Ang galing ni Su Yingsu. Kahit tumakbo, di nakalimutan ang paraan. Maglagay tayo ng isang bitag para mapahamak si Haring.